Alright, punta na tayo dito sa most controversial issue na pinag-uusapan ngayon. He is the man in the middle of the most talked about showbiz issue today. Walang iba kundi si Willie Revillame. Ano ba ang mga plans ni Willie matapos sumagot ng Kapamilya Network tungkol sa issue? Here's the first part of our Paparazzi special report with Willie. Nandito po ako ngayon mga kapatid sa mismong tapat ng bahay ng kontrobersyal at mahal ng publiko na si Willie Revillame. Ito po ang kanyang panglimang bahay. Hindi ko na po babanggitin pa kung ilang pong milyon niyang binili ito, pinaayos, pina-renovate, at ngayon po ay binigyan tayo ng pagkakataon na mapasok ang mansyon ni Willie Revillame dito po sa Ayala Heights. Tayo na po. At nandito po ngayon ang dalawa niyang sasakyan. Ito po yung tinatawag na Audi R8. Ito po ang ginamit ni Robert Downey sa pelikulang The Iron Man. Meron po niyan si Willie at ang isa naman po yung Porsche nandito. Dalawa lamang po ito sa maraming koleksyon ng sasakyan ni Willie Revillame. Ito muna ang paborito niya ngayon na gamitin. Ito po ay ang mismong papasok sa kanyang salap at ito ang daan patungo dito. Ang kanyang mga paintings nandito, iilan lamang po pero worth millions naman. Ito po ang formal living room ni Willie Revillame. Dito niya tinatanggap ang kanyang mga bisita. Ito naman po mismo, mga kapatid, ang kanyang formal dining. Dito niya tinatanggap ang kanyang mga bisita. Si Willie talaga, grabe ito. Kahit sa kanyang bedroom, ang mga damit niya, kung kulay puti, magkakahalo yan. Pag kulay pula, makasalansan niya na maayos. Napakalinis niya pati sa mga sapatos. Ayaw ng marumi, ayaw ng magulo. Simpleng tao. Dito na po tayo ngayon. Ito ang kanyang kitchen. Mga built-in ito eh. Mga customized. Lahat ito customized. Ito. Ang kanyang ref. Ayan. Yan ang ref ni Willie Revillame. Punong-puno ng merienda. Ito yung paakyat sa kanyang kwarto. Ito yung master's bedroom. Ito yung bedroom ni Willie. Meron pang sala doon eh, sa taas. Tapos ito, para sa mga bisita niya. Ito, lahat ito, pinagawa niya to. Customized to. Hindi siya bumibili ng mga tapos na lagayarin. Tapos, ayun naman yung kanyang parang pinakalanay. Mula po dito sa infinity swimming pool na meron pang bata at may pang adult, dito naman niya ina-entertain ang kanyang mga bisita kapag nagsasama-sama sila. Pero ito ang pinakaabalang bahagi ng bahay ni Willie Revillame, ang kanyang gym. Dito siya nanonood ng mga news kapag umaga. Ayan, ito ang kanyang paboritong lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Ito ang sauna niya. Hindi na niya kailangan lumabas pa. Dito lang sa bahay niya, kompletos recados na si Willie Revillame. So, dito sa garden, sa gilid ng gym, ang katugon po nito, yung kanyang theater. Seismic sound system, top of the line ang ginamit dito talaga. Kapag pinanonood ninyo, ang anumang palabas dito, kumakabog, dumadagundong ang sahig na. Ito dito sila nakakatuwa ng kanyang mga kaibigan. Ilang upuan lamang po ito dahil si Willie ay isang napaka-pribadong tao. Hindi siya mahilig sa maramihang bisita. Piling-pili lamang ang kanyang iniimbitahan dito at ang kanyang mga kaibigan. At dito po mga kapatid sa mismong garden ng mansyon ni Willie Revillame dito po sa Ayala Heights. Kasama ko po ang kontrobersyal, ang mata ng bagyo sa ngayon, Willie Revillame, at syempre ang kanyang tagapagtanggol, isa sa mga abogado niya, Attorney Nards de Vera. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Attorney, pupunta lang po muna ako dun sa, pagkatapos po kasi ng press ko ninyo nung Monday, ay nagpahayag po ang ABS-CBN na hindi maaaring i-grant ang kalayaan kay Willie dahil kailangan daw po niyang tapusin ang kanyang kontrata na magtatagal po hanggang September 10, 2011. Ano po ang stand niyo? Una-una, kung talaga isipin natin, hindi si Willie ang nag-terminate. Base na yun, enough legal basis na yun para ma-terminate ang contract. Pero, yung mga interpretation. Ito, walang interpretation na kailangan dito dahil nang sumulat sila ng July 26 this year. Sinabi nila kay Willie na tapos na yung programa mo, yung Wawawi. At may offer na kung gusto ni Willie, bukod dun sa 1 oras na palabas sa prime time, pwede siyang bigyan ng ilang oras dun sa Studio 23. Pero alam mo yung Studio 23 is not of the same level as Channel 2. Sa punto de vista po namin, demosyon po yun. Oo nga.
Pero basahin natin itong sinasabi ng ABS-CBN, no? Apo, para mas malinaw. Para mas malinaw. July 26, 2010, Mr. Willie Villame, we wish to inform you that ABS-CBN has decided to cancel the program Wawawi and change its noontime programming. This move was necessitated by the incident of 4 May 2010, which irreparably damaged the goodwill and equity of the program. In light of these developments, we are offering you a 1-hour weekly program as a replacement program. The program will be pre-recorded to ensure that its content will comply with all the pertinent laws and regulations, etc. Ang pagkaintindi ko po kasi at ng iba pang kapwa ko manunulat, ito ay verbal lamang na usapan ni Miss Linggitan at ni Willie Revillame kasama po si Jay Montelibano. Ngayon ko lang po nalaman, isang malaking shock ng buhay ko, dokumentado po pala yan. Kaya napakalakas ng loob ninyo na questionin ngayon ng ABS-CBN. Nakalagay dito, na pinirmahan ni Willie, nakalagay na the name of the program is Wawawi. Apa. The talent is Willie. Apa, stipulated yan. The company is ABS. Apa. The life of the contract is for 3 years, September 11, 2008 to September 10, 2011. Apa. Tapos nakalagay dito, anong work niya, performance as host. Pero may provision dito na in the event that the company has to reformat the program or reorganize the assignments of talents to various programs, the company hereby guarantees that talent, si Willie, shall be given a replacement program of the same kind or of equivalent importance and with the same fee package as provided in this agreement, etc. Okay. So dito, it is not of the same kind, it is not of equal importance na dinidemote siya. In fact, wala nga siya sweldo ngayon pero nakalagay dito of the same fee. Dito, lumalabas, sila na mismo parang ayaw. In fact, nabolis na nga nila yung program. Pero kung babasahin natin yung mga sinulat ni Willie noon, napuno na siya. Sinasabi niya na may policy ang ABS-CBN. Walang host ng ibang programa dun sa kapamilyang program Opo. na pwedeng atakihin. Nakapirma lahat ng talents dyan eh. Well, ABS-CBN can say whatever they want to say. Alam mo, this is a free country. Pero sa opinion namin, based on the facts, based sa law, based sa pag-aaral namin, walang karapatan ng ABS na pigilin siya. Ngayon, may batas naman tayo na sinasabi, there is no such thing as involuntary servitude. Hindi pwedeng hawakan sa kamay si Willie ng ABS, hawakan sa liig at sabihin, itong sabihin mo, kumanta ka, sumayaw ka. Hindi po pwede. Wala pong ganon. So, pwede mangyari dahil nga sa ang paniniwala namin at ni Willie, libre na siya sa kontrata dahil ang lumabag sa kasunduan ay ang ABS-CBN. Silang nauna. Pwede na pumasok sa ibang kontrata si Willie kung gusto niya. Kasi ano naman gagawin ni Willie for 1 year, more to go? Will he just sit in a corner and count his fingers? Humingi na ako ng tawad kay Boss Gabby, kay Ma'am Charo na okay naman. The point here is the incident of July 31 na pagbabalik. Totoo. After the meeting with Ma'am Charo, the presence of Edgar Mortiz, Miss Linggitan, head of production, and the Tita Arlene, my former manager. So, napagkasunduan yon. At ni Ma'am Charo, and after the meeting ng July, that was July 13, after the meeting of July 13, nagkaroon na ako ng meeting with my staff, yung core group ng Wawawi. At nagawa na yung set. Actually, nagawa na yung set. Hanggang ngayon, gawa na. At lahat ng ito nakaplano na. And then, after the July 13 incident, the July 20, nag-meeting ako kay Linggitan. The presence of Jay Montelibano, which is used to be the former BUH Business Unit Head of Wawawi, and Direct Edgar Mortiz. And I was so surprised nung sinabi sa akin ni Linggit, okay lang ba sa'yo na magkaroon ka na once a week show? Galing ho ito sa meeting noong July 13 with the president of ABS, Ma'am Charo. So biglang, hindi ko alam bakit bigla. Sa lusulat nila, ang nakalagay doon, hindi pa daw ako tanggap ng tao. Marami ka pa raw hate mails. And then I asked Jay, ando siya, being the DC. Jay, kamusta ba ang ratings nyo?
hindi ba nag-single digit na kayo? It's 9%. Okay. Ito yung Wawawi pa dati. Siyempre lahat ng mga staff ko naman, mahal naman ako. Nag-report naman sa akin yan. Wala naman sila nagiginig sa akin. So sinabi niya, opo, nag-9% na po, nag-single na. Single digit Against, na. well, 23, 24. 20 o 19 man, no? Then from there, sabi ko, kung ayaw sa akin ng tao, Jay, may nakapila pa ba sa labas? Wala na pong pumipila, kumukuha na po kami ng tao. So parang ang feeling ko, parang hindi yan ang rason eh. May ibang rason. Mababaw. Kasi kung ayaw sa akin ng tao, dapat ang naging ratings ng Wawawi nung wala ko, 25 up. 25% o 30 pa yan. Hindi ko sinasabi nag-rate ng Wow because of you. No. Nag-rate ang show na yan because yung pagmamahal ng tao. Sa programa at sa'yo. Ako naman yung utusan lang ng mga tao dyan. Eh. Ako naman yung gumagawa lang ng mga isang bagay na talaga makakabigay ng tulong at saya. Ang papasalamat ako sa ABS, pinagkatiwala. Ang nagulat lang ako, na nag-meeting na ako kay Miss Glory Latan, siya po ang aming head ng entertainment production, si Miss Lingitan. Nagulat ako, bibigyan na lang ako ng isang... Eto lang ang tanong. Sabi ko, parang ang feeling ko doon, hindi na ako mahal dito. Niloloko niyo na ako dito. Yun ang sinabi ko, niloloko niyo na ako. Totoo yun, at two witnesses ako na. Kasi, okay na tayo eh. Nag-akap na kami ni Ma'am Charo. Tinawagan na natin yung gagawa ng set. Sinigay ko na yung bago kong ideas, tinapod na. Hindi, pinatawag na yung EP, pinatawag na yung mga set designers, pinatawag na yung mga writers, head writers, dito sa bahay ko. After that meeting, no? So, nag-meeting na kami lahat. So, after 1 week, wala nang show. July At 31. ito, to be honest, kailangan hindi ako galing. Kausapin niyo yung buong staff, kausapin niyo lahat. Nagsigawan, nung babalik na ako, naiyakan. Iyakan. Eh, totoo naman yun, eh. Malalaman At natin. okay, Willie, ang kwento kasi sa labas na nanggagaling din sa loob mismo ng ABS, nung magalit si Tita Cory sa iyo at sinabing, kapag bumalik dito si Willie Revillame, ako ang mag-resign. Totoo ba na may mga PUM at DUH na nakisimpatya sa boss nila kay Tita Cory, nasasama sa pagre-resign ni Tita Cory kapag napabalik ka sa Wawawi? Well, yun ang lumalabas sa ABS. Alam mo naman sa ABS eh. Hindi mo na alam kung sino Totoo. kakampi at kaibigan Totoo, mo dyan. totoo. Hindi mo alam kung mahal ka dyan o hindi. Well, hindi ko sinasabing lahat. Pero ang pinapoint out ko lang, maaaring totoo yan. Kasi ito na nga nangyari sa akin. Kasi ako kasi, ang iniisip ko, dapat hindi personal eh. Dapat yung pangkalahatan. Yung pang buong mundo. Totoo ba na nagkaroon ng mass resignation? Ikaw ba'y galit kay Chris Aquino?